inspiring songs anay natin sa ating Panginoong Diyos. Pumuti po ako ata ang daming ilaw. Pogi po. Thank you. Hallelujah. Slide first. Ayan. Nakita nyo na sa slide. Bukas ay Berna. Merry Christmas po. Kaya tingnan nyo sa slides natin. Sino po yung tao dyan na nakasilip? Si Marichan. Pasko na naman o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Palapakay natin si Lord. Talaga pag Pasko, ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari. Ayan. Bukas na po yun, no? Pero na bukas, September. Opo. Pakibati mo ng Merry Christmas sa inyong katabi. Merry Christmas! Advance! Dapat na very galo. Bukas. Ayan. Maya-maya po sa mga pinto ninyo, may magkakaroling na. Ito yung kakantahin. Ano po? At patutugtog na rin mga kanta ni Jose Marichan sa mga shopping malls. Nandun na naman, kakaroon tayo ng maraming Christmas tree. Ano pa yung mga iba? Christmas lights. Ang dami-dami, po. Pero ngayon pong umaga, salamat sa Diyos, na kalahati ng taon. Tama po ba ako? Sobrang kalahati ng taon nakalipas, mabilis. At patapos na naman ang 2025. Papasok ang 2026. Pero hindi mo nagbabago ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Kalapagan po natin ang Panginoon ng umaga. Hallelujah. Amen. Ang Agosto po ay buwan ng pagtaas natin. Hindi yung pagtaas ng gasolina, kundi panahon at buwan na itinataas natin si Lord. Nandyan ba kayong lahat? Amen. Ayan, nandyan po sa ating slide. Noong August 7, itinaas si Lord sa ating worship. Noong August 10, itinaas natin si Lord sa ating pagrespeto sa kapwa o sa iba. Noong August 17, itinaas natin si Lord dahil sa pagsunod sa magulang. Kaya mga anak, pag sinusunod niyo inyong mga magulang, itinataas niyo ang Diyos, ang Panginoon. Nandiyan ba kayo? Amen. August 24, narinig natin ang mensahe, itinaas natin si Lord sa mga pagsubok and trials na dumarating sa atin. Pag may dumarating na pagsubok and trial sa buhay, alam niyo na ang gagawin. Itaas lang si Lord, may solusyonan ang Panginoon. Nandiyan ba kayo? Amen. At ngayon pong huling araw ng Agosto, itataas natin si Lord kapag may dumating na tagumpay. Ano po? Tagumpay. At ang ating pa rin text ngayon, and I, sabi sa verse, sa John 12:32, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men. Sa Tagalog, kung ako, dito sa mundong to, ako ay inyong itataas, ang sabi ni Jesus. Ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Amen. Ano ba kayo? Amen. So dapat marunong tayong magtaas ng pangalan ng Panginoon. Amen. Pangalan lang ng Panginoon ang itataas. Solusyon. Kasi nasabi ng Panginoon sa tekstong to, He's declaring to all men in this planet Earth, in this world, para
ang tao'y makalapit sa Kanya, itaas lang natin siya sa lahat ng anggulo na nangyayari sa ating buhay. Sino may deklarasyon niyan? Ang Panginoon mismo. Ano po? At ngayon pong darating na Setyembre, paglilingkuran natin ang Diyos hindi sa ordinaryo lamang kung hindi dadagdagan natin, kaya ang tawag po extra mile. Tayo po ay dadami because we are going to do the ministry more and more, extra pa more. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo po dadami kung wala tayong extra pa more. September po, ay gagawin ho natin, dadagdagan natin, hindi lang tayo gaganap ng tungkulin natin, dadagdagan pa natin, tataasan pa natin ang ating pagsuporta, tataasan pa natin ang ating loyalty kay Lord. Ano po, tatasan pa natin ang pag-encourage at pag-witness sa lahat ng mga taong kapitbahay natin, mga mahal sa buhay. Dadagdagan pa natin ang ating prayer warrior, pananalangin, mag-fasting, para maraming kaluluwa ang madala sa Kanya. Yan po ang September. Ang October, I'm praying na ang October ay magbibigay si Lord ng atmosphere sa atin ng pagmamahalan. More love. No po. Without love, hindi tayo po yung tawagin disipulo ng Panginoon. So October, we will be discussing that pag-ibig. November, Thanksgiving. Pasasalamat. In December, we will be hearing the topic about Christmas, Pasko. Bakit si Kristo nagkatawang tao? Anong misyon gusto niya matupad sa mundo? We will be talking about that. So, kumpleto na tayo sa buwan, sa taong 2025. At ngayon po, babalik tayo din sa ating topic, itataas si Lord sa tagumpay. Next slide, yan po ang topic natin ngayong umaga. Ano po, lifting up Jesus in our victory. Itaas si Jesus kapag tayo may mga victories sa buhay. Andito ba kayong lahat? Amen. Kasi po, ayan, next slide. Kasi po, ang tanong, sino po ba tinataas natin kapag may victory tayo? Madali pong sabihin, pero ano po, tama po yung sagot. Pero po, pag tayo nandun na sa very excited na pagkakataon na may tagumpay sa buhay, eh, nakakalimutan pasalamatan ng Diyos. Nakakalimutan itaas ang Diyos. Madali po kasing maalaala at itaas at tawagan ng Diyos kung may mga pagsubok at kahirapan. Madali. Di po ba? Normal sa atin, hihingi tayo ng tulong mananalangin sa Diyos dahil nahihirapan. Pero kabaliktaran, pag may tagumpay, nakakalimutan. Madalas, nakakalimutan. At totoo po yan. Yan po topic natin na Sunday, brought sa atin ng ating mahal na head pastor ng church. Kapag may pagsubok, tanggapin natin hamon yan sa atin na lalong kumapit sa Panginoon. Nandiyan ba kayo? Hamon. Pero madalas, kapag ikaw ay nananalangin at ikaw ay nagkaroon tagumpay, hiningi mo magtagumpay sa negosyo, magtagumpay sa pag-aaral, magtagumpay sa paghahanap buhay. Kapag may tagumpay ng hawak, nawawala ang Diyos sa buhay. Ito ang ating topic ngayon, goal natin ngayon. Pag meron kang excellent sa buhay, meron kang great job na naririnig, amazing work, perfect, great job. Pagka ikaw ay punong-puno na ng mga ganyang bagay sa buhay, lumalaki ang ulo. Nakalimutan ng Diyos. Andiyan ba kayo? Amen. Wala sa POTC yan. Amen. Wala pa ka natin. Ayan.
Praise God dito sa sumunod na picture. Kilala ninyo yan. Kanino po inalay at inihahandog ni Manny Pacquiao ang kanyang mga laban? Sa sarili niya? Sa trainer niya? Sa huling laban niya ni Manny Pacquiao, kay Mario Barrios, napakabata, 30 years old lamang. At si Manny 46, so ilang taon na lamang? 16. Pero mukhang dito sa laban na to, napanood ko po yan, mas na-outpunch ni Manny ang bata. At sila ay nakakalungkot ka lang dahil maraming nag-agree na unanimous decision, major decision, tabla ang laban. Pero sa mata ng tao, si Manny ang panalo. Ay nalaman mo isang araw, si Manny dala-dala niya yung belt na galing sa Amerika na siya ang voted na paborito ng lahat. Isang belt, idinila sa palasyo, sa presidente, pinakita at nagpa-picture taking pa sa presidente Bongbong Marcos. Nakakapagtaka. Lahat ng interview niya, tinataas ba niya sarili niya? Si Lord ang tinataas. Ako'y nahihiya. Pagka nakikita ko ang sarili ko, lagay ko, parang kulang pa yung magpapatotoo ko sa ginagawa ni Manny. Kaya ngayon po, ang inaani niyang tagumpay, kahit may edad na, tuloy-tuloy. Bakit? Kasi sa kanyang kasikatan, si Lord ang itinataas. Palapakan namin natin sa kanyang. Pangalawa po, na example natin sa aking introduction, kanino po ay inihahandog din ni George Foreman yung mga panalo niya? Kinakabal niya si George Foreman, mga kabataan. Si George Foreman po ay nag-first champion, heavyweight champion noong 1973. Yun yung kanyang first world title, heavyweight rank, versus Joe Frazier. Ilan niya si Joe Frazier? Manila and Manila. Last time, palaban niya si Ani. Sa Araneta Coliseum. Ayan. Siya po ang unang world champion. Siya po ay Olympic gold medalist na po. Tapos lumaban siya sa kategorya niyan. At nanalo siya noong 1973 as champion ng heavyweight belt. Heavyweight. Tinalo nga po niya si Joe Frazier. 1973 yun. 1 year po siyang nagtagumpay sa heavyweight. Pero nung dumating si Muhammad Ali, 1974, bumagsak si Foreman. Nung siya natalo ni Ali, basahin mo ninyo, masaysayan niya, nag-stop siya sa pag-boxing. Anong ginawa? Nagpastor. 20 plus years siyang nagpastor. Pero yung kanyang puso ay nasa sports ng boxing pa rin. Kaya siya ay muling nag-pray kay Lord. Kasi yung kanyang unang yaman, halos mawala. Kasi sa daming bisyo, daming kasalanan ginagawa. Nung siya naging pastor, humingi kay Lord, nag-pray siya, hindi nga pastor, na siya ay gabayan at lalamang muli. True enough. Yung kanyang desire ng puso niya, 1994, at the age of 45, naging heavyweight champion ulit siya. Hindi ba kayo? Bakit? Dahil sa kanyang laban na pangalawa na championship, iniaalay niya sa Lord dito. Namatay siya at the age of 76, nito ng taong 2025. At the age of 76, yumaman. Ang sabi doon sa nabasa kong artikulo, namatay siya successful as a boxer,
as a pastor, as a father, as a grandfather, and then as a grandfather, and a businessman. Ang iniwan niyang yaman sa pamilya, super dami. Dahil ang kanyang karir na huli na hiningi kay Lord sa pagbuboxing, inaprubahan ni Lord. Kasi tinaas niya si Lord sa kanyang boxing, sa kanyang puso. Kanya ba kayo lahat? Bakit natin sinasabi ito? Dahil gusto natin ang ating mga kababayan, ang ating mga youth ngayon, ma-inspire sa buhay ng mga taong super great. Ano? At maging idolo, hindi kung sino-sino, kung hindi sila ng mga may Kristo na nagtagumpay. Ano po? Number 3, ilan na nyo to? Sino po yan? Sa NBA, sa basketball, sino? Stephen Curry. Alala lang ninyo, Stephen Curry. Si Stephen Curry ay Kristiyano. Sikat na sikat sa NBA sa basketball. Siya ang pinakamay madaming 3 points na na-shoot sa tanang buhay ng NBA. At si pinakamataas ang bayad ngayon sa kanyang talent fee, si Stephen Curry. Napuntahan ko yung sa San Jose, sa California po, yung Coliseum na pinaglaruan niya nung ako'y nandun 2018 rather. Napuntahan ko yung Coliseum, Pastor, at napakalaki. At yung mga paraphernalia niya ay nandun. $100 po ang binayad ko sa guide. Nilibre ako ng isang kaibigan. Nakita ko yung malaking tawag doon, aladong. Napakalaki. Yan. Si Stephen Curry ho, itinaas ba niya sarili niya sa paglalaro ng basketball? Sa tuwing shoot na ho niya ng 3 points, ang kanyang daliri ay kanyang ginaganito. Anong ibig sabihin nun? Sa 3-point shot niya, si Lord ang may karangalan. Di mo ba? Ang sign na tinuturo niya, ang daliri niya sa Diyos ang karangalan. Kaya may 3 points. Palapan nga po natin si Lord. Why am I sharing this? Gusto ko po lahat tayo ma-inspire sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Ano po, nasa kanyang kasikatan, ang Diyos ang tinatas. Yan. Ngayong umaga, pinag-uusapan natin tagumpay. Tamang pangunawa sa tagumpay. Alam mo ba natin ang totoong tagumpay ay galing sa Diyos? True victory in any form originates from God. Kung wala mo ang Diyos, walang totoong tagumpay ang tao. Amen. Ang tagumpay natin po, dapat ito ay dakila, ito ay kamangha-mangha, malinis na tagumpay sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Yan ang totoong tagumpay. Amen. At walang makagagawa niya na tao kung wala ang Diyos sa kanilang buhay. Totoo yan, kapatid. Kaya dapat natin maunawaan, maaaring may tagumpay na binubulong ng dyablo. Pero ang tagumpay na ibinubulong ng kaaway, temporaryo yan. Bail niya yan, pahain na yan, para ikaw pahamak ang buhay mo sa tagumpay na temporary na kanya inaalok. I-gambling yan, ang tawag doon. Mas isabong man yan. Ano pa? Scatter man yan. Ano mang sugal na maaaring pera ay kamal mo sa buhay. Temporary yan. Mamamatay ka, mapapahamak ka. Baka ito itapon doon sa Taal Lake. Kaya pag kumakain ngayon ng tilapia galing sa Taal. Ang sugal para magkamal ng pera, walang kwenta.
Mapapahamak tayo dyan. Kaya nga po ang totoong tagumpay, marami pa po larangan ng pananagumpay ng tao. Kapag yan ay galing sa tao, temporary, hindi yan dakila, hindi yan kamangha-mangha, hindi yan malinis na game, hindi yan malinis na profession, maging sa harap ng tao o sa harap ng Diyos. Kukunin ng Diyos yan pag hindi niya bigay na tagumpay. Hindi niya yan ito flourish, hindi yan panghabang buhay na tagumpay kapag yan ay hindi galing sa Kanya. Bakit si Foreman tumagal hanggang sa mamatay successful? Bakit po si Manny Pacquiao at the age of 46 maliksi pang mag-boxing, sa sports? Bakit Stephen Curry, 4 na kanyang daliri, mayroong mga singsing ng championship? Why? Because God is the one who is the author of success. Kaya mga kapatid, ma-inspire tayo ngayon, alamin natin ang totoong kahulugan at tamang pangunawa ng tagumpay sa buhay. Hindi yung sa pera ang tagumpay, hindi yung sa dami ng inyong degree ang tagumpay. Hindi po sa dami ng inyong pera sa bank account ninyo sa bangko. Hindi po yun ang tunay na tagumpay ng tao. Ay ano pastor ang tunay na tagumpay? Ang tunay na tagumpay ay nasa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Kapakan natin ang Panginoon. Pagkilala mo ang Panginoon, pagkilala mo ang sinusunod mo, sa ngalan lang niya makukuha ang totoong tagumpay. Tanungin niyo si Foreman, tanungin niyo, namatay na si George Foreman ng kanyang pamilya, tanungin mo si Manny Pacquiao, tanungin niyo po si Stephen Curry. Tapos sabihin niyo dahil kay Jesus. Si Jesus. Kaya sa ngalan lang ni Kristo, ang tamang tagumpay ay siyang magtatagal sa buhay. At kapag nakatingin tayo sa krus, kasi po ang krus ni Kristo ang sign of victory. Ang kala ng diablo, ang krus ang sign of defeat para sa anak ng Diyos. No way. The cross is the sign of victory, kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag ikaw ay nagtatagumpay sa buhay, dahil ikaw ay nakatingin sa krus kung nasaan si Kristo, nagdusa, namatay, at pinagtagumpayan ng kamatayan, pinagtagumpayan ng kasalanan, kahit sa Satanas, pinagtagumpayan na. Kinuhanan ni Kristo ng korona, ng kamandag sa ilalim ng impyerno mula sa atin si Satanas. Kinuha ang kapangyarihan na meron si Satanas. Ang akala ng diablo, tapos na ang anak ng Diyos doon, siya inilibing. No way. Kaya siya inilibing para hanapin siya doon sa ilalim ng lupa at tanggalan ng kamandag. Tanggalan ng kapangyarihan at otoridad na maghari ng kadiliman dito sa mundo. Wala na. Kinuha na ni Kristo sa kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila ay magkukumpisal na si Kristo ay Panginoon. Amen. Hallelujah. Because wala nang ibang makapangyarihan sa ibabaw ng mundong ito kung hindi si Kristo. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ngalan ni Kristo. Nga po sabi ni Pablo sa Philippians 1:21, sabi niya, for to me, sabi ni Paul, to live is Christ, and to die is gain. Kaya sabi niya, for me to live, ang mabuhay, para kanino? Kay Kristo. At kung mamatay man siya, iyon ay pakinala. Ang galing ng thinking ni Apostol Pablo sa buhay. Tayo, paano tayo nabubuhay?
ay binabubuhay doon sa temporaryong kasikatan mo, doon sa pera mo, doon sa trabaho mo. Kanino ka nakahawak? Sabi ni Pablo, for to me to live is Christ. Ako, sabi ni Pablo, ang sabi niya sa Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. In the life now I live in the flesh, sabi ni Pablo, in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Pero sabi ni Pablo po, mga kapatid, kailangan mo natin maintindihan ang tamang tagumpay sa mundo ito. Yung pinangahawakan niyo po, ay hindi ho yan ang tamang tagumpay ngayon. Pero ito kung anumang tagumpay ka mayroon at iniuwi mo at binalik mo yan sa Diyos, ang papuri at kaluwalhatian, matutuwa ang Diyos dyan. Ano po? Kasi yan ang purpose niya. Kaya ka binigyan ng tagumpay. Maluluwalhati siya sa kanyang anak. Mabibigyan siya ng glory. Ang Diyos mabibigyan ng glory sa ginagawa ng kanyang anak. Sino ang anak niya? Tayo. Ano ba mga anak ng Diyos? Amen. Yan po. Now, naiintindihan na natin yung konsepto ng tamang tagumpay. Pangalawa, paano po itaas si Kristo kung may tagumpay? Paano? Una, pag may nangyaring tagumpay sa ating buhay, maunang pasalamatan ng Diyos sa tagumpay. Amen. Hindi ho pasalamatan ng sarili mo. Totally be humble kapag may tagumpay. Andyan ba kayo? Amen. Huwag mo sarili ang unahin pag may tagumpay. Sabihin mo, galing-galing ko. Hindi ho yun karapat-dapat sa Diyos. Dahil ang tagumpay, hindi mula sa sarili mo. Ang tagumpay, bigay sa iyo ng Diyos. Alam pa kaya natin ang Panginoon. Pag-ibigyan mo kayo sa pag-aaral, mga kabataan na nag-aaral, mag-i sa inyong pag-aaral kung kayo ay nakatapos ng inyong kurso sa kolehiyo, ang pasalamatan nyo unang-unang Diyos, pangalawang magulang. At ano ba kayo? Amen. At be totally humble. Huwag unahin yung iyong pride, ng iyong kagalingan. Ano po? Ang sabi dito, let go of self-reliance and pride. Humbling yourself before the Lord to allow His victory to be seen in you. Hindi ho makita sa ating victory ay yung ating kagalingan. Ang makita sa ating victory na tanggap ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Tama po ba? Amen. Yes. Yung kaluwalhatian ng Diyos ang ating ihayag at ipakita. Pagkatapos po, sabi rito, kung yung ihahayag yun, number 3, hayaan natin marinig ng maraming tao. Marinig ng maraming tao ang pananalig mo sa Diyos na nagbibigay ng success sa iyong tagumpay, sa pag-aaral, sa pag-negosyo, sa pagtatrabaho. Hayaan mo, ipatutuo mo, kaya may patutuo time na dito pagka-Sunday morning. Kaya mo ipatutuo na ang pananalig ay may malaking nagagawa. Amen. Kaya ipatutuo mo, kaya may success ka na gusto ni Lord, i-testify mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon. Dahil dyan, tayo po ay lumiliwanag kay Kristo sa Diyos. Sa ating mga trabaho, sa ating mga bahay, sa ating mga community, let God shine through you, kapatid. Pang-apat, gamitin platform para ibahagi ang Ebanghelyo na si Jesus sa maraming tao, para ang maraming tao kumilala din kay Kristo. Gawin mong plataforma ng Diyos, platform ka ni Lord, para ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Use your triumph to point others to Jesus.
Sharing His amazing grace and His glory, kapatid. Uy, hayaan mo gamitin ng Diyos ang buhay mo sa iyong success na tinanggap. Bakit? Bakit po kailangan akong maghayag sa buhay ko ng Ebanghelyo ni Kristo? Upang mayayag ang kaluwalhatian ni Jesus na ginawa niya doon sa krus. You see that? Ginawa niya sa krus. Gustong ipahayag yan sa buong mundo. Kaya sinabi ni Kristo, if I am lifted up on this earth, I will draw all men unto me. Kasi gusto niya ihayag natin yan. Tayo ng mga taga-mundo, itaas natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. I-point out natin sa kanila ang krus na kung saan si Kristo doon ay nagsakripisyo ng buhay para sa atin. Para ibigay mo lamang sa atin ang tamang pamumuhay at ang tagumpay na mayroon ng Diyos sa buhay ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Yung ginawa ni Jesus sa krus, ano po, dapat yun ay makita ng lahat. Na mahal din ng Diyos ang lahat. Nandiyan tayo? Mahal din ng Diyos ang lahat. So, paano itaas si Kristo kung tayo may tagumpay? Pasalamatan siya una. Maging humble, hindi humble kapag may tagumpay. Gawin po, ipamahayag. Ipahayag ang pananampalataya na meron tayo sa iba. Gamitin ka ng Diyos na plataforma niya ng ang buhay mo para ang gospel ay mas madaling damhin at kamtin at paniwalaan ng mga nakikinig sa testimony mo. Andiyan ba kayo? Amen. Yan. At panghuli, para ang kaluwalhatian ng Diyos lumaganap sa inyong bahay, sa inyong barangay, sa inyong simbahan, kahit sikat na sikat ka. Ano po? Ikaw po ay ginamit ng Diyos. Ano po, alam mo, hindi ako nalulungkot. May isa tayong Pilipina na napakagaling sa tennis. Ilang araw lang, nakapasok siya for the very first time sa US Open Tennis. US, no? Kung sino yun? Si Alex Ayala. Batang-bata, ang gandang bata. Magaling, talentado sa tennis. Napanood ko mga laro niya. Kahit yung laro niya, doon sa Miami, sa Florida, nanalo din siya, pero hindi siya ang naging champion. Ngayon, nasa US siya, sa New York, lumalaban. Sana maging Grand Slam niya, pero first lang po siya nakapasok set. Alam niyo kung bakit hindi hinayaan na tayo sa second set? Para maging Grand Slam winner siya, champion. Alam niyo bakit? Nagmura. Ipindutin mo niyo sa inyong cellphone kung ano pinagmumura niya. PI po, ang lutong. Ni minsan di ko narinig mo siya in-interview na nagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga ni Clarkson, yung Pilipino NBA player, tinanong siya ng kanyang basketball, ano daw yung PI? Sabi ni Clarkson, yan ang magic word sa Philippines. Pero wala yan sa KOTC. Hindi ba kayo? Palagpakan natin si Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, kung ano nasa puso ng tao lumalabas sa pagmumura yun. Bakit mo namura ang nanay mo? Anong kasalanan ng nanay mo? Siya dapat ay respeto at pasalamatan, naging tao ka. Amen. Kayong ating dalawang gold Olympic. Palagay ko sa susunod na Olympic, hindi na siya mananalo. Bakit, Pastor? Hindi man lang yan nabanggit ang Diyos sa talent na meron siya kaya sa may dalawang gold medal sa Olympic. Ni ang magulang niya, inaway niya. Mga kapatid niya, hindi niya pinansin. Porque meron na siyang girlfriend. Anong klaseng tagumpay meron itong taong ito? Na dapat sana sa kanyang kalalagayan, pinapurihan niya ang Diyos, pinasalamatan niya ang Diyos. Amen. Tapos ang magulang. Tapos sa mga players na ito, maririnig mo yung mumurahin mo, PI mo, yung ina. Masakit pakinggan.
Pastor, yun lang minsan gamitin ko yung masakit. Dapat talaga po, ginagamit lang yan kapag talaga sobra. Ayaw po kapag may tagumpay, unang-unang pasalamatan niya ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Pasalamatan ng Diyos, pasalamatan ng iyong mga magulang. Huwag nating baliwalain ang ating mga magulang, ating kapamilya. Huwag tayong magmumura, PI. Huwag po. Maawan tayo sa ating mga magulang. At gabi ko na panaginipa ko yung nanay ko. Almost 7 years na pong pumanaw. Mga magulang natin na nagpalaki sa atin. Kung tunay na gusto mong tagumpay sa buhay, mga kabataan, listen to this. When you receive victory sa lahat na larangan ng inyong pamumuhay, give honor to God first and to your parents. Alam pa natin ang now, pangatlo, baka sumobra ako ng oras. Ang impact ng ating pagtaas sa pangalan ni Jesus sa buhay. Anong impact nito? Ang sabi rito sa verse na binasa natin sa John, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. So yun ang impact. Yung ialapit ng Diyos ang lahat ng tao sa Kanya. Kapag siya itinaas, ay kulang ngayon sa mga tao. Pag nagkaroon ng kaunting blessing, ay hindi na nakalimutan ng Diyos, itaas. Yan ang problema mo. Kaya tayo nagpapaalaala, binigay ng Diyos ng mensahe sa puso ko to. Ngayong Agosto, buwan ng pagtaas kay Jesus. Kahit tumaas ang gasolina, hindi dapat tumigil tayo sa pagtaas kay Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Dahil ang impact ng gagawin natin itaas sa Jesus sa tagumpay, sa kabiguan, sa problema, sa pakikipagbaka, ang itaas dyan si Jesus. Amen. Amen. Huwag tayong magsawang itaas ang Panginoon. Let us lift up Jesus always. Dahil ang pangako niya, I will draw all men unto me. Ano po? Changing the world one by one. Hindi ko siguro sabay-sabay. Pero by generation to generation, if we know how to lift up Jesus. No po, God will change the world little by little. Hindi siguro sudden. But still, it's going up. Because we are very, very clear in our preaching of the gospel na ang tao dapat si Jesus lang itinataas. Dapat lahat ng simbahan si Jesus ang itinataas. Dapat sa lahat ng preaching, Bible study, ang itataas si Jesus. Hindi sarili, hindi ang ating talento, hindi ating yaman, hindi ang ganda ng bahay natin ang itataas niya. Kung hindi si Jesus. Si Jesus. Sabihin natin, si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. Ulit po ang tanong na ito. Sino tinataas mo pag may tagumpay? Dawa, itataas natin si Jesus lang. Si Jesus lang. Bakit? Dahil ang tagumpay na bigay ng Diyos ay matutatagal. Ang bigay na tagumpay sa iyo ng Diyos ay dahilan. Ang bigay ng Diyos na tagumpay ay mamanahin na sunod na henerasyon. Kung anong sinimulan mo, ipagpapatuloy yan. Isusunod na henerasyon. Dahil ang tagumpay na gawa ng Diyos, bibigay ka luwalhatian, karangalan, kapurihan, sa Kanya na may gawa sa atin. Gawa tayo ng Diyos.
Kaya dahil ganyan niya ginawa, dahil gusto niya, ibalik sa kanya ang kaluwalhatian at Amen. sila din music team na umakyat. Itong kanta, nakakantahin natin, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in blood you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail first hands. Wash me in the cleansing flow. Now will I know your forgiveness and your grace. Can you all rise up and sing this song? That Jesus is worthy of our praise, of our thanksgiving. Thank you for the cross, Yes, Lord. Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Thank you, Jesus. thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Lord is the Lamb, seated on the throne, rounded down in many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the light of heaven crucified. Worthy is the Worthy is the Sino po sa bayan ng purihin ng Diyos ang Panginoon na dahilan ng katagumpayan ng bawat anak. Hindi dahil sa galing natin, hindi sa galing at yaman natin, kung hindi dahilan kay Jesus na nagmahal na sobrang pagmamahal, itinawag na sa atin na kapatid, bakit hindi tayo umaasa Jesus sa buhay? Dahil inaangkin natin ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi dapat ibalik sa Kanya. Kapatid, anong meron ka man ngayon, hindi nyo yan sa Diyos yan. At pag kinanta natin ang awitin ito, isurrender mo na kay Lord lahat ang buhay mo kay Lord. Surrender mo kay Lord ang buhay mo. Awitin mo din natin ang kanta mo. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came
Diyos na nakamasid ngayon sa atin. Hindi ko na kayo imbitahin sa harapan dahil nandiyan din ang Panginoon sa tabi mo ngayon. Siya ay nangungusap sa bawat puso. Kinakamusta ang lagay ng buhay mo? Ikaw ba may kabituhan? Ikaw ba may tagumpay? Ang lahat ng yan, kapag isinuko sa Kanya na nagmamahal ng lubos, nagbabalik ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba, lalo Kanyang bibiyayaan at pagpapalain kapatid. Suko mo, ilagay mo yung kamay na kanan sa iyong puso ngayon as we sing this song once again. Let us surrender everything to the Lord right now. Sing it again. Lagay natin ang kanang kamay sa iyong puso. Lagay mo dyan sa dibdib ang kamay. Thank you for the price you paid. Thank you, Lord Jesus. Every promise and strength, your love you gave. The days I made to sing today. Thank you for sa amazing grace mo. Lord, it's Lord. thank you for the nail pierced hands. Sa mga bago. Pagpupusok sa palad ng Lord. Papasalamat kami sa Lord. Kung palakpakan natin ang Panginoon sa mga oras. Meron po akong pagtuturo sa inyo ng kapitbahay po namin, halos katapat ng bahay namin. I try my very best na siya'y maging kaibigan. Dami niyang pag-uusig na ginawa sa akin. Dami niyang bad words na sinabi sa akin bilang kapitbahay. But I never returned it back to him. Nung sa 2-3 araw na nalipas sa ginawa ng Panginoon. Ako'y nalungkot nung ako narinig ito. Bakit? Kasi hindi kami nagkaroon ng closure at hindi kami nagkaroon ng unawaan para humadala po din siya kay Lord. Kaya pinalulong ko. Batang-bata, 40 plus lang. Hindi po natin pwedeng hadlangan ng kasamaan ang gawain ng Diyos. Hindi ko po pinagtagumpay ang Diablo sa buhay ko para makipagmurahan sa isang tao. Engineer po siya. Nung isang gabi po, nagkakagulo sa aming tapat. Hindi namin alam na siya pala yung pinagkakagulo. Hindi daw makahinga. Ang kanila sa ospital, declared dead. Matakaitan. Bakit ko po sinabi ito? Sa buhay natin,
tinaas natin ng Diyos, bibigyan tayo ng biyaya, gagamitin na tayo. Pero pag yung biyaya ng Diyos ginamit mo sa kasamaan, babawiin ka ng Diyos. Tapos ka na sa mundo. Kapatid, at dala ni Kristo sa mundo pag-ibig. Nandiyan ba kayo? Mahalan, tulungan. Mahal mo yung asawa, mahal mo yung mga anak, mahal mo kapitbahay. Baka makalimutan mo. Ginawa mo, pagsisihan mo, pero huli na lahat. Hindi mo tayo binubuhay ng Diyos para gawin ang gusto ng Diablo. Binuhay tayo ng Diyos para gawin ang gusto niya. Hanggang pa kayo na. Magpatawaran, magmahalan. The Lord bless us all.